Hi, I'm Dennis P. Junio from Marisol, Angeles City. Nalaman ko yung cardiac rehab dito sa THSC through my IM, yung mga internal medicine doctor ko. Ni-refer nila ako dito because of yung mga result ng mga lipid profile ko, kailangan i-address sa cardiologist. Una, hesitant ako, pero kung siyempre kailangan o magiging part yun ng pagpapagamot ko para do sa nakita do sa heart ko. Sabi ko, try ko, pero baka hindi ko tapusin kung ano. Dahil sa akin, sabi ko nga nung mga nakaraan, nasa YouTube na yung mga rehab ngayon eh. So, i-try ko. Una o hanggang 3 session, yun lang sanang target ko. Pero hesitant ako talagang magpa-rehab dahil okay naman pakiramdam. The usual lang. Yung mga sabi ko, ang expectation ko, gagawin lang, normal exercise, treadmill, tsaka yung bike, ganun lang. Yun na nakikita ko sa mga hospital. Ganun lang pala pwede ko na sa bahay. Kasi mga nakikita ko sa hospital, sa mga rehab, ganun lang ginagawa. So, yun ang expectation ko, yung ano nakikita ko sa pinupunta ko mga hospital. Yung per session ko, doon, biglang nag-flip yung ano. Sabi ko, hindi pala basta ganito lang na, yung rehab. Kasi, guided ka ng mga nag-aral sa health, yung wellness. So, akala ko yung mga nakikita ko, parang sa gym lang. Gagawin ko lang, ganun. Pero lahat pala, ini-explain nila bakit mo gagawin to. Anong effect nito sa health mo. Bakit ito ang ginagawa. Yun yung mga sabi ko, tuloy ko na muna kahit na ilang session pa. Kasi sinabihan ako, hanggang 12 session. Pero sabi, tuloy ko muna. Baka hindi lang isa, dalawa. Sabi ko, siguro, dinagdagan ko hanggang kalahati. Tuloy ko. Ganun lang ang target ko talaga. Una nga dito, kay Doc Patawaran, nung nakausap ko, in-explain nila. Then, yung sa rehab, the nurse, si Mrs. Step, siya nag-i-explain sa akin bakit ginagawa, bakit ganito ang kailangan gawin. Even the posture, yung tinuturo, sir, hindi basta naglalakad ka sa kasi na cabbage, open heart. Kasi baka pag nag-heal yan at ganyan yung posture mo, baka pag nagdugtong yung mga bone, baka hindi maganda yung tindig mo, yung tayo mo. Kaya kailangan yung rehab ginagawa ko dito kasi mag-guide kayo ng mga professionals. So yung mga pinagawa sa akin nung una, sabi ko, simple lang. Hindi ko hanggang yung binanggit ko, na ilang session lang. Pero tuloy-tuloy na yung rehab ko, pabigat ng pabigat yung mga activity. Sabi ko, hindi pala ganito lang yung papagawa sa akin. Para pala makuha mo yung dati, yung normal life mo noon, before the surgery. Yung mga kailangan mong gawin para ma-prepared ka ng makabalik ka doon sa activity mo na nawala sa'yo before. Kaya nga sabi ko, napalaki ng pasalamat ko dahil in 1 month, pagkatapos ng surgery ko, 1 month, nagagawa ko na yung mga activity na dati. Mabilis ang paglakad. Hindi ko lang magawa yung pagbuhat ng mga something na heavy. Pero pati yung pagpanik doon sa hagdan, sa bahay kasi 29 steps bago ka makapanik. Nagagawa ko na, tsaka yung nag-guide ako ni Doc Patawaran tsaka ni Mrs. Step na hindi basta-basta akala ko yung may bigla kang yuyuko, bakit ganun, pagka gising ko, yung dating ginagawa, tumatayo, tapos bakit ako nahihilo? So yung mga ganun na tumayo ka, yung pala, merong mga kailangan pag nakahiga ka, paano tumayo, anong gagawin mo, posing, bago mo gawin yung normal. Pagkagising mo. Pati yung ginaguide ni na Doc Patawaran at saka ni Mrs. Step.
Kaya sabi ko, nasatisfy ako. Sabi ko, tuloy na ako. Tapusin ko na yung 12 sessions. Alam ko na kung yung mga do's and don'ts. Kasi hindi basta-basta na naoperahan ka, tapos nakikita mo, sinasabi yung mga ganitong gawin mo, ganyan-ganyan, o YouTube, panoorin mo. Pero sa YouTube, nanonood ka, pero walang interaction. Pag may question ka doon sa wala sasagot na professional. Hindi ka mukha pag sa rehab. Bakit ito ganyan? Dito kasi sa THSC, confident ako dito. Nandito yung mga doktor. Every time na yung ginagawa, nakamonitor yung heart ko, yung oxygen ko, nandyan. Every activity, chinecheck. Unlike kung nanonood ka lang kayo sa bahay, hindi mo naman magagawa yun. Tsaka napaka-boring. Naiinip ako sa bahay pag ginagawa dahil wala akong kausap. Tapos maraming distraction sa bahay. So, ngayon, alam ko na yung gagawin. Dahil natapos ko na yung rehab ko, alam ko na gagawin sa bahay. Tapos, ang kagandahan dito sa THSC, kahit nasa bahay ka, one text away, sumasagot ka agad sa kaya. Kaya sabi ko, nasatisfy ako kasi hindi lang basta doktor ng rehab si Doc Patawaran, cardiologist pa siya. Pag hindi kasi tayo dumaan doon sa mga professionals na mag-guide sa atin sa rehab at magsarili tayo, yun na nga, sabi ko, una yung posture mo at saka yung baka mali ang gagawin mo. Imbis na gumaling ka, lalo pang lumala yung sakit mo. Tapos, ang kagandahan kasi pag dumaan ka ng rehab, guided ka, even na wala ka doon sa mismong rehabilitation, alam mo nang gagawin mo kahit saan. Kung i-describe ko yung rehab na nangyari sa akin during the whole session, ang masasabi ko, una, amazing sa akin. Kasi nagbago lahat ng pananaw ko doon sa yung connotation na rehab. It's only an ordinary, like parang exercise lang, parang usual na napapanood sa YouTube ngayon kasi tayo ngayon sa internet lahat nakapokus. Hindi mo pala makayang gawin yun na nanonood lang kung wala kang guidance sa kanila. Kaya sabi ko sa kuya ko, sa family ko, sa mga bayaw ko na kailangan nila yung ganitong session kasi nasa genes namin yung ganitong sakit. Sabi ko, huwag kayong matakot. At saka ako mismo magte-testimony na worth yung magiging gastos mo. Kasi gagastos ka na malaki, puro gamot. Pero hindi naman natutumbok yung tamang gawin para doon sa ma-address yung sakit mo. Pero kung dadaan ka na rehab, nandyan yung mga doktor para ma-monitor ka nila ano ang dapat mong gawin, sino dapat mong lapitan, o kaya ma-guide ka nila kung kanino ka dapat lumapit, anong klaseng doktor, o para sa ma-address kung anong concern.